Remastered classics movie ni Nora Honor na Bona, sana mapapanood ng mga Gen Z, ipapalabas sa Cinemalaya 20. Ang Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ay minarkahan ang ika-20 edisyon nito ngayong 2024 na may malakas na lineup ng mga entry na tumatak sa iba't ibang kwento tungkol sa mga Pilipino. Ang pambungad na pelikula, Gospel of the Beast ni Sharon Dayok, ay nagkaroon ng world premiere sa Tokyo Film Festival noong 2023, at ngayong taon ay nanalo ng Best Film sa Ho Chi Minh Film Festival sa Vietnam at sa isa pang International Film Fest sa Bali, Indonesia. Marahil ang pinakaaabangan sa mga feature-length na pelikula ay ang Balota ni Kip Oebanda, na tinawag niyang Unfortunate Sequel, sa kanyang Cinemalaya 2018 entry na Liuai, na pinagbibidahan ni Marian Rivera, Donna Carriaga, at Sasa Girl. Ang nag-iisang dokumentaryo sa kompetisyon ay ang Alipato at Moob, ni J.L. Burgos na nagsimulang mag-shoot noong 2007 2 araw matapos dukutin ang kanyang kapatid na si Jonas. Ang iba pang mga entry ay ang Gulay Lang, Manong, ni B.C. Amparado na pinagbibidahan ni Cedric Juan, ang An Aaron, ni Sarge Lacueste na pinagbibidahan ni Sid Lucero, ang Kantil, ni Joshua Medroso. Talagang sulit ang paghihintay sa paparating na Cinemalaya 20, hindi lamang masasaksihan ng mga manunood ang mga nakakahimok na salaysay at groundbreaking na pagkukwento, ngunit mararanasan din nila ang isang malakas na pag-explore ng loob, lalim, lakas. Para magkaroon ng pangmatagalang marka sa mga tumatangkilik nito, ipapalabas ng festival ang remastered classics mula sa 2 pambansang alagad ng sining para sa pelikulang Marilo Diaz Abaya at Lino Brocka. Para sa pagbubukas sa 2 ng Agosto, mapapanood ng mga bisita ang remastered na bersyon ng Jose Rizal. Ang pelikula, na umani ng kabuoang 17 parangal noong 1998 Metro Manila Film Festival. Para naman sa pagsasara ng pelikula sa 11 ng Agosto, ipapakita sa Cinemalaya 20 ang ibinalik na bersyon ni Brocka ng Bona na pinagbibidahan ng national artist na si Nora Honor. Ang pelikula, na na-restore sa pamamagitan ng collaboration ng Carlotta Films at kanireleasing, ay ipinalabas din sa Cannes Classics 2024. Sana, mapanood din ng mga kabataan ang closing film nito, ang Bona ng national artist Nora Honor. Ito ang isa sa pinakamagandang pelikulang nagawa niya. Sana, mapanood ito ng mga Gen Z dahil dito sa Bona makikitang malayo ang pagkakaiba ng mga Fanny noong panahon ni Ate Guy. Ang classic film na Bona ay unang ipinalabas sa Pilipinas noong 1980 bilang parte ng 6th Metro Manila Film Festival na idinerect din ng national artist na si Lino Brocka. Ito rin ang nagbigay kay superstar Nora Honor ng 2 niyang Best Actress Award sa Gawad Urian.